Nalulungkot lang ako. Para kasi akong libro. Dahan-dahan, pinupunit ang pahina at sinusunog ang mga pahina sa apoy. Parang ang dami ng pahinang nasunog. Parang hindi ko na alam kung sino ba ako. Sinong babaeng yan? Papa, asawa po ninyo si Tita Vilma. Ha? Hindi! Hindi! Ang asawa ko, si Lyra! DJH Studios, inihahandog sa inyo ang Dula ng Buhay. Sa paglalakbay, nag-iipon ka ng mga alaala at tinutuklas ang saysay ng kaloob na tibok ng puso't hininga. Tayo mismo, ikaw, ako. Ang mga tala sa langit, ang araw at ang buwan, ang mundo natin, lahat ng nilalang may makapangyarihang nagbabantay, nagmamasid sa bawat kilos, bawat paghinga, bawat pagtulog. Ang ating kasaysayan ay pinamagatang pinakamaningning na tala sa langit. Oh, Roman, napadalaw ka. Anong napadalaw? Dito ako nakatira. Nakalimutan mo na yata. Ay, tama ka. Na-senior moment ako. Oh, kumain ka na ba? Oo. Nag-power dinner kami ng engineering department. Oh, akala ko ba nagretiro ka na? Wala namang masama kung paminsan-minsan sumilip ako sa opisina para malaman ko kung anong status ng mga project. Ay, sige. Maligo ka na, ha? Ihahanda ko na ang pajama mo sa higaan. Ay, salamat. Hello, Lyra. Oh, Vilma. Nandito na naman si Roman. Ano, susunduin mo ba? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Palagi niyang nakakalimutan na ako ang asawa niya at anak niya si Mitch. Ano bang gagawin ko? Ilakasan mong loob mo. Magpunta ka bukas dito, ha? Dalhin mo yung bang video ng kasal ninyo. Sige, bukas ng umaga pupunta ako kasama si Mitch at Apollo. Ay, huwag ka nang mag-alala. O at least safe siya. Nandito siya sa bahay ko at hindi naliligaw kung saan man. Maraming salamat, Lyra. Napakabuti mong tao. Oh, sige na, sige na. Lalabas na si Roman ng banyo. Isuot mo na yung pajama mo. Ay, nasan pala yung mga gamot mo? Hindi ko alam. Teka, sandali. Baka nasa briefcase mo yun. Ay, nandito nga. Oh, heto. Inumin mo na ang mga gamot mo. Ang dami naman yan. Baka naman mapilao ka na ako niyan. Siyempre, isa-isa lang ang inom. May tubig naman sa night table eh. Ayan, ubos na ha. O ano, kwentuhan tayo? Roman, pwede bukas na lang? Kasi sobrang sakit ng ulo ko eh. Uminom na ako ng gamot pampatulog. Bukas sa breakfast, magkwentuhan tayo. Sige. Good night. Good night. Ay, ano ba yan? Ang aga naman ng alarm mo. Oh, nalimutan mo na ba? First light sa umaga, nagpe-paint ako. Basta ako,
matutulog pa. Ay naku, oo, sorry, nagising ka. Matulog ka hanggang gusto mo. Wala akong gusto sa pagtulog ko, kundi ikaw lang ang nasa panaginip ko. Sus, ang galing mambola. Wala talaga akong lusot sa'yo. Kilalang kilala mo ako. 44 years na tayong magkakilala. Kaya kapag nakita kong lumalaki ang butas ng ilong mo, alam kong nagsisinungaling ka. Ganun ba? Sa susunod pala, ay tatakbo ko butas ng ilong ko. Parang ganito. Ay nako, mahuhuli pa rin kita sa mata mo. O di pati mata, may takip. Ayan, tatakpan ko. Ay, sa boses mo, huli ka pa rin. Pati boses. Magsa-sign language ako. Ay nako, matulog ka na nga uli. Magpipaint na ako. Mama, kalma lang. Maayos na ang lagay ni Papa. Apollo, anak, anong nangyari? Na-stroke si Papa. Unconscious pa siya. Ayon sa MRI, ang frontal at temporal lobe ng brain niya ang apektado. May paralysis ba ang katawan niya? Wala po. Kung sa left or right side ng brain ang na-stroke, siguradong magkakaparalysis siya. Ano ba ang apektado sa frontal lobe ng brain? Ang memories niya. Pwede siyang magka-amnesia. Sa ngayon, hindi pa natin alam kasi hindi pa siya nagigising. Halika, samahan mo ko sa kwarto niya. Lira, mabuti dumating ka na. Sinabi na sa akin ni Apollo ang kalagayan ni Roman. Ikaw, Vilma, kumusta ka na? Natatakot ako, Lira. Baka hindi na siya magising. Tibayan mo ang kalooban mo, Vilma. Kapag nagising si Roman, kailangan nakangiti ka lang para hindi siya mabahala. Sige, gagawin kong sinabi mo. Ninang Lira, mabuti dumating ka. Heto, magkape muna kayo ni Mami. Salamat, Mitch. Salamat, anak. Kuya Apollo, may latest na bang bulletin ng mga doktor? Wala pa. Hinihintay nilang magising si Papa. Tapos gagawa sila ng mga test para malaman ang kondisyon niya. Si Daddy, nagigising na siya. Teka, tatawag ako ng doktor. Roman? Roman? Naririnig mo ba ako? Nandito ako, Roman. Kumusta ang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Excuse me. Ako si Dr. Helen Ventura, neurologist. I-examine ko lang po ang patient. Kung pwede, maghintay po kayo sa office ko. Sige po, doktora. Okay. Sino po ang asawa ni Engineer Theodosis? Ako, Dok. Apollo, Mitch, kayo muna ang magbantay sa papa ninyo, ha? Opo, Mama. Yes, Ninang. Ano ang findings, Dr. Ventura? Walang physical damage so far. Kaya lang, ang middle at short-term memories niya ay severely affected. Ang long-term memories niya ay hazy and may dementia na siya. Pwede po bang gamutin ang apektadong parte ng brain niya? Unfortunately, kapag ang brain tissue ay namatay, hindi na ito pwedeng mag-regenerate.
Wala pang gamot na naiimbento para gawin yun. Ang long-term memories niya. Sinabi ninyo hazy. Parang ilaw. Minsan on, minsan off. Walang kasiguraduhan kung magiging stable yon. Ayon sa complete blood count ng iyong asawa, mataas ang cholesterol level niya at high blood siya. Mga factor yon na pwedeng mapabilis ang degeneration ng frontal at temporal lobe ng brain niya. Sa bagay na yon, may gamot po ba na pwedeng gamitin? Meron naman, pero hindi nito gagamutin ang utak niya. Ang magagawa lang ng mga gamot ay pabagalin ang pagkasira ng brain niya at i-control ang mood swings na mararanasan dahil palagi siyang confused. Makakapag-function naman po ba siya normally? Masyado pang maaga para sabihing oo. Pero sa mga test na ginawa ko kanina, I am confident na kapag nabawasan na ang swelling ng brain, may slim chance na maging semi-normal ang pamumuhay niya. Kaya lang, ano? ang dati niyang mental skills ay hindi na katulad ng dati. At malaki ang posibilidad na makakaranas siya ng pagbabago ng ugali. Magiging malungkutin, bugnutin, mainitin ang ulo, madaling makalimot at iba pang sintomas. Ano po ang maaaring gawin namin kapag nangyari yun? Maliban po sa mga gamot na iinumin niya, kailangan ng mahabang pasensya, unconditional love, at malaking sakripisyo sa pag-aalaga sa kanya. Vilma, sige, iiyak mo na lahat dito. Pero pag bumalik tayo kay Roman, kailangan nakangiti ka lang palagi. Ha? Oo. Salamat. Grabe, Lira! Nabuntot ako sa danggit, kamatis at garlic rice. Roman, naalala mo ba kung kailan ka unang kumain ng danggit? Oo, nung bumisita tayo sa mama mo sa Cebu, di ba? Ayaw mo pang kumain kasi natatakot ka na magka-allergic attack ka. Ikaw naman ang pasaway. Pinakita mo sa akin na may nakahanda ka ng gamot laban sa allergy. Ay, pero nung natikman mo na, ayaw mo nang tumigil. Oo nga. Napahiya ako nung nakita kong pasimple akong pinagtatawanan ng mama mo . Nakakatawa naman kasi ang itsura mo noon. Nakataas pa yung isa mong paa sa silya habang nagkakamay kang kumain. Ang nakakatawa pa, pag-uwi natin, isang sakong danggit ang pinabaon sa akin ng mama mo. Di ba? Isang linggo tayong puro danggit lang sa umaga. Nagawa pa nating mamigay sa mga kapitbahay ko rito. May hinihintay ka bang bisita? Si Vilma, si Mitch at yung anak natin, si Apollo. Si Apollo. Yung Vilma at Mitch? Sino sila? Sandali ha, papapasukin ko muna sila. Daddy, mukhang napadami ka ng kain ng danggit. Han, well-rested ang itsura mo. Kumusta ka, Papa? Teka, Apollo. Sino sila? Huwag, Mitch. Pigilan mong pag-iyak. Halika doon tayo sa living room. Akin na yung USB ng kasal ninyo. O Roman, tingnan mong mabuti yung music video, ha? Ako yun. Kinakasal kami. Tayo ang ikinasal. Ako si Vilma, ang asawa mo. Mga bata pa tayo niyan pero makikilala mo pa rin naman ako, di ba? Oo. Ikaw nga yung nasa video. Mag-asawa tayo? Oo, Han. 30 years na tayong kasal.
At siya naman ang anak mo, si Mitch. Tita Lyra, pwede pong i-play niyo ang USB na to. Ayan, Daddy. 18th birthday ko yan. Nagsasayaw tayo ng waltz. Nakikilala mo naman ako sa video na yan, hindi ba? Oo nga. Mitch. Anak ko. Ang laki mo na. Ilang taon ka na ngayon? 28 na po ako, Daddy. Sandali, bakit wala akong matandaan? Bakit hindi ko kayo nakilala? Ha? Ano bang nangyayari sa akin? Roman, kumalma ka lang. Apollo, kunin mo yung briefcase ng papa mo sa kwarto ko. Nandun yung mga gamot niya. Sige na, bilisan mo. Opo. Han, okay lang. Huwag ka nang ma-frustrate. Huwag ka nang umiyak, Daddy. Makakasama sa iyo yan eh. Baka tumaas ang blood pressure mo. Ito po ang gamot ni Papa. Roman, inumin mo ang mga gamot mo. Sige na. Apollo, alalayan mo ang papa mo. Ha? Pahigain mo sa kama ko. Opo, tayo na Papa. O, dahan-dahan lang. Paano po? Okay lang na makalimot kayo. Mr. Theodosis, napadalaw ka. Apollo na lang po, Dr. Ventura. Sige, Apollo. Helen na lang ang itawag mo sa akin. Doc Helen, lumalala na ang kondisyon ng papa ko. Baka merong pwedeng gawin. Kahit na sa ibang bansa, dadalhin ko ang papa ko. Baka meron silang mas bagong paraan. Kahit saang bansa ka magpunta, wala pang gamot para sa brain damage. Ang human brain kasi, kapag namatay ang brain matter, hindi na uli pwedeng buhayin. Bakit sobrang nakakalimutan na ng papa ko kahit mga ibang long-term memories niya? Ganyan talaga ang demensya. Kahit ang nangyari 5 minutes ago, nalilimutan na rin niya minsan. I'm so sorry, Apollo. Alam ko ang nararamdaman mo. Ang mga magulang ko rin nagka-demensya. Pati ako, nalimutan nila. Hanggang sa pumanaw na sila pareho. My condolences. Sorry at pati kayo nalungkot. At peace na ako sa nangyari sa mga magulang ko. Ginawa ko lahat ng pwede kong gawin para maging komportable ang mga natitira nilang oras. Sa tingin ko, ganun na rin ang dapat namin gawin. Oo, tanggapin na ninyo na hindi na babalik sa dati ang papa mo. Ang bagong reality ay kung sino siya ngayon at kung ano pang mangyayari sa kanyang pag-iisip sa mga darating na panahon. Pwede ba kayong mag-house call, Doc Helen? Ayaw kasi ni Papa na magpunta ng ospital. Talagang nagwawala siya kapag sinabing pupunta ng ospital eh. O sige, sulat mo yung address at telephone number mo. Kukontakin kita ha kung kailan ako pwedeng mag-house call. Maraming salamat, Doc Helen. By the way, heto ang calling card ko, Apollo. Tawagan mo ako kapag may emergency. Sige, Doc. Mauna na ako. May God bless you and your family. May God give you peace of mind. May He give you strength to face what lies ahead. May God bless you too, Doc Helen. Anong ginagawa mo, Roman? Hinahanap ko ang constellation, Lyra. Sus, baka nang boboso ka sa mga kapitbahay natin, ha? Grabe ka naman. Hindi naman ako pervert. Ay, nakita mo na ba ang constellation ko? Maulap eh. Kaya hindi pa. Nagdala ko ng fruit juice at sandwiches. Ayun! Ayun, medyo natatakpan ng ulap pero nakikita ko na ang constellation ng Orion. Ayun. Iangat mo lang ng konti. Yan, nasa taas ng Orion ang Lyra. Ay, sus, nakakainis. Ay, kapal ng ulap. Ay, Huwag ka magagalit. sarap eh. Pwede mo bang pagalitan ng ulap?
Hindi. Oo nga naman. Halika na nga, magmerienda tayo. Tapos kwentuhan mo ko. Sige ba? Ano bang gusto mong ikwento ko sa'yo? Kain ka muna ng sandwich at inom ng juice. Pagkatapos, iinom ka naman ng gamot. Ayokong uminom ng gamot. Nahihilo ako. Kapag umiinom ako ng gamot, hindi na ako makakapagkwento sa'yo kasi bangag na ang utak ko. O sige, kain muna. O, magkwento ka na. Pag nasa kwarto na tayo, saka kita pa iinumin ng gamot. Ayos ba yon? Pwede. Ganon. Sige. Ikwento mo nga sa akin nung una mong makilala si Vilma. Nako. Hindi ko maalala yun Tutulungan kitang maalala. Paano? Kinuwento mo kasi sa akin yun dati. 18 years old lang noon si Vilma at ikaw naman ay 22. Anak siya ng may-ari ng construction company na pinapasukan mo. Summer vacation noon. Kaya naisipan ni Vilma na tingnan ang construction site ng daddy niya. Miss? Diyan ka lang huwag kang aalis sa tabi ko. Ongoing kasi ang construction. Baka mahulugan ka ng bakal o yero. Vilma ang pangalan ko. Huwag mo akong tawaging miss. Ikaw, anong pangalan mo? Ako si Roman. Foreman ako ng daddy mo. Kunan mo nga kami ng litrato ni Roman. Okay, 1, 2, 3, smile. Ayun! Naglalagay sila ng steel beam sa bahay na yun. Bilis! Tignan natin, bilis! Vilma! Huwag! Delikado magpunta ron. Ganito pala ginagawa ang bahay. Lumabas tayo. Delikadong lugar na to. Mababagsakan tayo ng bakal! Sasakluban kita! Huwag kang gagalaw! Bilis! Tumawag kayo ng ambulansya! Huwag niyo silang gagalawin! Baka lalo sila masaktan! Kukunan ko ng litrato. Hindi nasaktan si Vilma dahil sinakluban mo siya. Pero ikaw, bali-bali ang ribs mo. Nabagok ng malakas ang noo mo kaya namaga ang utak mo at nagkaroon ka ng pagdurugo. Matagal kang natutulog lang sa ospital. Si Vilma, nagilty siya dahil alam niyang kasalanan niya kaya nasaktan ka. Hindi ka niya iniwanan. Siya mismo ang nagbantay sa'yo. Kahit may caregiver na, siya pa rin ang gumagawa ng lahat. Pati yung pag-sponge bath sa'yo, si Vilma ang gumawa. At dahil sa sponge bath na yun, nakita ni Vilma ang makamandag mong sikreto. Ikaw talaga. Nag-iimbento ka lang yata ng istorya Ay, hindi heto ang mga pictures mo nung nasa ospital ka pa. Sa lahat ng pictures, kasama mo si Vilma. Oo nga. Grabe pala ang debosyon sa akin ni Vilma nung panahon na yon. Teka muna. Bakit wala ka sa pictures? Nasa Cebu kami ni Apollo nung naaksidente ka. Nung pag-uwi namin, tamang-tama palabas ka na rin ng ospital. Gaano katagal akong nasa ospital? 1 buwan, hindi umalis si Vilma sa tabi mo. At nung naghiwalay na tayo, sinabi ni Vilma sa akin habang binabantayan ka niya, dahan-dahang napamahal ka na sa kanya. Matagal na tayong magka-live-in. At anak na natin si Apollo nung nangyari yung aksidente. Hindi ko matandaan kung bakit tayo naghiwalay.
At kung paano naging kami ni Vilma. Hep, napagbigyan na kita, ha? Bababa na tayo. Iinom ka na ng gamot at matutulog na tayo. Bukas uli ang kwentuhan. Sige. Pangako, bukas ikakwento mo, ha? Oo, pangako. Pasok. Kayo po ba si Doktora Helen Ventura? Oo, ako nga. Delivery po. Ha? Ang dami naman. Kanino ba ito galing? Galing po kay Mr. Apollo Theodosis. Salamat. Ano to? Roses? Chocolates? Pagkain? Wow! Steak! Mainit-init pa. May bottle of wine pa and wine glass. Aba, grabe naman siya. Hello, Doc Helen. Apollo, grabe ka naman magpadala ng regalo Maraming salamat ha. Naisip ko lang na nagpupuyat ka na naman. Kaya nagpadala ako ng pagkain. May roses pa. Aba, nililigawan mo ba ako? Ako, single pa. Ikaw ba? Hindi pinag-uusapan sa phone ang mga bagay na ganyan. Pwede ba kitang ma-invite for dinner? Kung kailan ka libre, ako mag-a-adjust. Teka muna. Parang masyado ka yatang mabilis. Maiksi lang ang buhay natin. Hindi natin alam kung may bukas pa ba. Gusto ko yung sagot mo sige. Saturday, 6 p.m. I-text ko sa yung address ko. Maraming salamat. Sana makita mo ako ngayon. Para akong baliw na talon ng talon sa tuwa. Na-imagine ko na. O sige na, Saturday na lang. Bye! Thank you. Bye. Dito tayo sa veranda para presko ang hangin. Yung mga tinanim kong mga halaman, buhay pa rin pala. Oo naman. Inalagaan ko dahil pinaghirapan mong itanim ang mga yan. Natatandaan ko, may promise ka sa akin. Kaya lang hindi ko alam kung ano yung ipinangako mo. Tinanong mo kung bakit tayo naghiwalay. At kung bakit naging kayo ni Vilma. Ano bang nangyari? Una, yung sa ating dalawa muna, ha? Bukas, yung sa inyo ni Vilma. Hindi ba pwedeng minsana na lang? Yun ang patakaran ko. Gusto mo bang malaman o hindi? Sige, paig na ako. Gusto kong malaman. Namatay ang auntie ko noon. Kasama ko yung anak niya. Hinatid ako pagkatapos ng libing. Nung nagpaalam na siya, niyakap ko siya ng mahigpit at hinalikan sa pisngi. Hindi ko alam nakita mo pala kami. Galit na galit ka. Ginulpi mo yung pinsang ko. Kahit anong awat at paliwanag ko sa'yo, parang nagdilim ang isip mo at ginulpi mo siya hanggang sa mawala ng malay. Tapos, kinaladkad mo ako papasok sa bahay. At... Lira, anong ginawa ko sa'yo? Ginulpi mo ako, Roman. Halos mamatay ako sa pambabagbag mo sa akin. Para kang nasaniba ng halimaw. Nagsisigaw ako, tumingi ng tulong sa mga kapitbahay. Pagkatapos parang walang hanggang bangungot ng pananakit mo sa akin. Dumating ang mga barangay tanod at hinuli ka. Nagawa kong saktan ka? Para yatang di ako makapaniwala. Ay, iya naman ako sa'yo. Nagawa ko pala yun. Tahan na. Huwag mo nang isipin. Nakalipas na yun.
Dapat ipinakulong mo ko at nabulok na lang ako sa bilangguan. Hindi ko magagawa yun. Mahal kita. At ama ka ng anak ko. Napakasama ko pala. Ang sabi ng mga doktor, malamang epekto yun ang napinsala ang utak mo sa aksidente. Kaya biglang nagbago ang ugali mo. Anong ginawa mo? Pinalayas kita. Kumuha ako ng temporary restraining order para hindi ka pwedeng lumapit sa amin ni Apollo sa loob ng 100 metro. At tapos anong ginawa ko? Ang binabalita sa akin ng mga kasamahan mo sa trabaho, nakikitulog ka kung saan may construction site. Hindi ako bumalik sa'yo para humingi ng tawad? May TRO nga, kaya hindi ka makalapit sa amin ni Apollo. Para pala akong halimaw na kinakatakutan mo nung mga panahon na yun. Oo. Takot na takot ako sa'yo noon. Bakit naman tinanggap mo ako ulit dito sa bahay mo pagkatapos ng 3 dekada? Nung na-stroke ka, naapektuhan ng frontal at temporal lobe ng utak mo. Kaya ang mga long, medium, short at immediate term memories mo, nalilimutan mo. Kaya ba nakalimutan kong may asawa at anak ako? Oo. At tuwing gabi, dito ka nagpapahatid sa driver mo. Dahil sa isip mo, tayong dalawa pa rin ang magkasama. Mabuti at hindi mo ako ipinagtabuyan nung una akong magpunta rito. Ano ka ba naman? 7 taon tayong nag-live-in sa bahay na ito. Malalim ang pinagsamahan natin. Nasira lang nung nawala ka sa sarili mo at sinaktan mo yung pinsan ko. Pati na ako. Napakasama akong tao! Dapat sa akin magpakamatay na lang! Huy, tumigil ka nga. Huwag kang umiyak na parang bata. Magpakalalaki ka. Patawad, Lira. Patawad. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Halika. Sumama ka sa akin. Inumin mo ang mga gamot mo. Ha? Tapos, umiga ka. Shhh. Tahan na. Pinatawad na kita sa ginawa mo sa akin. Ang mahalaga, kung ano ang gagawin mo ngayon. Huwag kang magpadala sa mga bugso ng damdamin mo. Promise? Pangako ko. Pangako. Ipikit mo na ang mga mata mo. Matulog ka. Tatabihan kita. Hindi kita iiwanan. Maraming salamat, Lira. Shhh. Tulog ka na. Nakasulat sa Biblia, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtaniman sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala,
puno ng pag-asa at nagkitiyaga hanggang wakas. Oh, hello, engineer. Hello, Papa. 3 araw na siyang ganyan, Dok. Ayaw makipag-usap at halos ayaw kumain. Depressed po siya kaya ganyan. Anong remedyo? Lumabas muna kayo ng kwarto. Kami munang dalawa. Papa, maghahanda lang po ako ng merienda, ha? Samahan na kita, anak, ha? Halika na. Hello po. Doktor, ikaw pala yan. Mabuti at dumating ka. Gusto ko kayong makita para malaman ang kalagayan ninyo. Nalulungkot lang ako. Para kasi akong libro. Dahan-dahan, pinupunit ang pahina at sinusunog ang mga pahina sa apoy. Parang ang dami ng pahinang nasunog. Parang hindi ko na alam kung sino ba ako. Ang mga magulang ko po, parehas ng karamdaman ninyo. Ganoon ba? Ay, anong ginawa ng mga magulang mo? Tinanggap po nila sa sarili nila na kahit parang dahan-dahang naglalaho ang mga alaala nila, alam nila sa puso nila na may mga bagay na hindi maglalaho. Ano yun? Ang pag-iibigan nilang mag-asawa. Ang pag-ibig nila para sa akin. Ang mga hindi nila maipaliwanag na nararamdaman nila para sa mga taong hindi na nila matandaan kung sino. Pero masaya kapag nakikita sila. Tama ka nga. Siguro, kahit masunog man lahat ng pahina ng aking libro, ang pag-ibig ko para sa asawa ko, mga anak, sa mga kaibigan ko, kay Lira, naroon pa rin. Tulad po ngayon, ano ang naramdaman ninyo nung nakita niyo ko? Natuwa ako at nabuhayan ako ng loob. Ganon din po ang naramdaman ko para sa inyo. Dahil may pag-ibig ako para sa inyo at may pag-ibig din kayo para sa akin. Oo. Ganon nga, yun nga ang pakiramdam. Kapag nalulungkot po kayo, huwag kayong magtago sa loob ng inyong sarili. Kausapin po ninyo ang mga taong nagmamahal sa inyo. Hilingin ninyo sa kanilang kwentuhan kayo at ipaalala sa inyo ang mga bagay na nalimutan na ninyo. Kung pwede sana bisitahin mo ako ng mas madalas. Pwede ba yun? Opo, gagawin ko yun. Pa, nakahanda na po ang merienda. Hinihintay na kayo ni Mama sa dining room. Bumangon na po kayo. Bumaba tayo at magmerienda. Sige. Eksakto. Nagugutom na rin ako. O ayan, kapag happy, mas maganda kaysa sa nagmumukmok. Tama po ba? Oo, tama. Bawal na ang magmukmok. Alalayan na kita, Papa. Salamat. Sige. Kamusta na po si Engineer? Nakatulog ka agad pagkatapos kong painumin ng bagong gamot na binigay ninyo. Ano ba yun? Mild sedative po yun para malalim ang tulog. Tuwing bago matulog, isang tableta for 7 days. Sa umaga naman, itong antidepressant for 7 days din. Tapos bibisita po uli ako para ma-assess si Engineer. Maraming salamat, Dok. Matanong ko, paano mo nagawang maibsan ang depresyon ni Roman? Ang pasyente at doktor po kasi, minsan nagkakaroon ng special bond.
naabot ko po si engineer kasi pumayag siyang magpaabot sa akin. Kung wala kaming bond, hindi po mangyayari yun. Salamat. Kahit biglaan, pumayag kang mag-house call. Nung sinabi mo sa akin ang kalagayan ng papa mo, alam kong kailangan ko siyang puntahan kaagad. Dahil baka may gawin siyang hindi maganda. Ibig bang sabihin, pwedeng saktan niya ang kanyang sarili? Opo, kung hindi kaagad maaagapan. Salamat sa Diyos at walang nangyari sa papa mo, Apollo. Biyaya ka ng Diyos sa amin, Doktora. Milyong salamat sa iyo, Doc. Sa Diyos ka magpasalamat, Apollo. Huwag sa akin. Tama. Salamat po, Panginoong Diyos. Hello, Vilma. Hello, Lyra. Nasundo na ba ng driver si Roman? Oo, kanina pa. Sa'yo muna si Roman, Vilma. Oo, magpahinga ka muna. Salamat talaga at inaalagaan mo si Roman. Siyempre. Malalim din naman ang pinagsamahan naming dalawa. Parang ikaw. Malalim na rin ang pinagsamahan natin. Oo, ayan na. Dumating na siya. Sige, tawagan na lang kita bukas, ha? Bye. Bye. Hello sa inyong lahat! Hi, Daddy! Sobrang namiss kita. Han, mukhang masigla ka at masaya. Ay, siyempre naman. Nandito yata sa harapan ko ang mga pinakamagagandang babae sa buong mundo. Dad, grabe kang mumbola. Pero I like it. Ituloy mo pa. Mitch, anak, ang dad mo, romantiko yan. Bala ko nga i-publish ang collection ng love poems na ginawa niya para sa akin. Grabe, nakakakilig naman. Mom, paki-email mo naman sa akin ang collection ng poems ni Dad. Oo naman, ipapahanda ko na kaagad. Nakalimutan ko. Ano nga pala ang okasyon ngayon? Si Mitch po pupunta ng Amerika para maumpisa na ang Theodosis Construction Company sa US. Masaya ako para sa iyo, Mitch. Idea mo ang mag-branch out sa US kaya dapat lang na ikaw ang President at CEO sa US. Attorney Ilustre, handa na ba yung mga pinagagawa ko sa iyo? Opo, gusto na ba ninyong i-announce? Ikaw na mag-anunsyo. Good evening, ladies and gentlemen. Karangalan kong i-anunsyo ang mga sumusunod. Una, si Engineer Roman Theodosis ay uupo sa korporasyon bilang Chairman Emeritus. Pangalawa, si Engineer Apollo Theodosis ay ang bago nating President at CEO. Papa, nakakagulat ka naman. Malaking sorpresa ito. Matagal ng plano ng papa mo ang iyong promotion. Na-delay lang dahil sa kanyang health issue. You deserve it, brother. Thank you, sister. Teka. Si Doc Helen ba yung paparating? Oo, inimbita ko si Doc Helen. Magaling. Gustong-gusto kong kakwentuhan si Doc Helen. Doc Helen! Good evening po. Welcome to our home. Doc Helen! Mabuti at nagpunta ka. Gusto ko kayong kumustahin kaya nandito ako ngayon. Baka naman tatanungin mo na naman ako kung anong petsa ngayon, anong birthday ko, sinong presidente ng Pilipinas, anong pangalan ng mga aso namin. Ay, wala pong tanungan ngayon. Sapat na po yung makita kayo ng harapan. Mabuti pa, mag-dinner na tayo. Baka nagugutom na ang mga bisita natin. Doc Helen, umupo ka sa tabi ko. Pwede? Ay, pwede po. Ang buhay mag-asawa ay puno ng pagsubok. Kung ang isa ay marupok, ang tahanan ay guguho.
Kung ang isa ay baluktot, kapahamakan ang idudulot. Ngunit kung ang puso ay dalisay, kahit na anong pagsubok ay kakayaning harapin. Kailangan nga lamang ay pagtitiyaga at pagpapahinuhod. Nasaan ako? Oh, Han. Nasaan ako? Nandito ka sa bahay natin, Han. Ha? Sino ka? Ay, bakit nakahiga ka sa tabi ko? Huminga ka muna. Ha? Inhale. Exhale. Anong huminga muna ako? Sino ka nga? Ha? At nasan ba ako? Ha? Papa, kalma lang po. Apollo, anak, sabihin mo, nasan ako? Nasan ako? Papa, bahay mo po ito. Nandito ka sa bahay mo. At saka sino yung babaeng yan? Sino? Sino siya? Ha? Papa, asawa po ninyo si Tita Vilma. Ha? Hindi! Ang asawa ko, si Lyra! Hindi ko kilala yan! Sino yan? Han, tignan mo itong wedding picture natin, oh. Ikaw at ako yan. Dad! Bakit po kayo sumisigaw? Sino naman siya? Siya si Mitch. Ano ka ba? Anak natin siya, Roman. Papa, ano po ang pangalan ninyo? Nakalimutan ko kung sino ako. Sandali. Roman ba ang pangalan ko? Tama ka po, Papa. Roman ang pangalan nyo. Anong apelyido mo, Daddy? Apelido. Hindi ko matandaan. Hindi ko matandaan. Ayos lang yon. Hindi mahalaga kung hindi mo kami matandaan. Basta ang importante, matandaan mo kung sino ka. Ikaw si Roman Theodosis. Tandaan nyo lang, Papa, na Vilma ang pangalan ng asawa ninyo at Mitch ang pangalan ng bunso nyong anak. Umupo ka muna. Uminom ka ng tubig. Mitch, magpahanda ka ng breakfast. Dito tayong 4 sa kwarto kakain. Opo, Mom. Daddy, I love you. Please, huwag mong kalimutan kung sino ko. Huwag mong gagawin yun. Patawan, Mitch. Patawan. Vilma, patawan. Ayos lang yan. Huminga ka muna ng malalim. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Hello, engineer. Pamilyar ang boses mo sa akin. Sino ka ba? Bibigyan kita ng clue, engineer. Clue? Parang naglalaro pala tayo. Siyempre, laro-laro lang para masaya. Okay? First clue. Puti ang kulay ng gown ko at pinapakinggan ko ang paghinga mo gamit ang stethoscope. Sandali. Doktor. Doktor? Tama? Doktor? Ha? Very good. Second clue. Binibisita kita kapag nalulungkot ka at nagtatago ka sa loob ng iyong sarili. Doc Helen? Ha? Tama.
Ang galing mo talaga, engineer. O sige ha, pakikinggan ko muna ang paghinga mo. Quiet lang muna ha. Sige. Okay, Doc. Inhale. Exhale. Inhale. O exhale lang ng normal. Yan. Paano niya nagawa yun? May special bond ang patient at doktor. Magpaturo kaya tayo sa kanya kung paano aabutin si Dad kapag nawawala siya sa sarili. Hindi ganun kasimple yun. Very good, engineer. Doc, pwedeng tawagin kitang Helen? At ako, tawagin mong Dad o Papa? O sige, Papa. Tawagin mo kong Helen. 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 Oh, bakit, Papa? Naguguluhan kasi ako. Baka pwede mong ipaliwanag sa akin, Papa. Sa isip ko, ang asawa ko si Lyra at ang anak namin si Apollo. Pero may isa pa akong asawa, si Vilma. At may anak kaming si Mitch. Anong problema? Bakit nakakalimutan ko palagi si Vilma at si Mitch? Pero si Lyra at Apollo, hindi. Mas nauna ninyong nakasama si Lyra at panganay ninyong anak si Apollo. Tama po ba? Oo, tama ka. Ang brain damage ninyo dahil sa stroke ay may tinamaang mga brain tissues na humahawak ng mga alaala ninyo. Ang tinamaan yung mga alaala ko kay Vilma at Mitch? Opo. Magkaibang lugar ba mga alaala ng mas matanda kaysa mas bagong alaala? Hindi po ako sigurado. Pero pamilyar naman kayo sa plaka na pinatutugtog sa turntable, di ba? Oo. Mahilig akong magpatugtog ng plaka. Ang plaka, nahahati sa ilang kanta. Tulad ng alaala, nahati-hati rin sa ilang lugar. Nahulog ang plaka, nabasag ang ilang kanta sa unahan, pero yung mga kanta sa gitna at panghuli ay buo pa. Parang ganun din po ang alaala ng tao. Basag ang alaala ko kay Vilma at Mitch. Ano bang ang pwede kong gawin? Kayo po, meron din naman pwedeng gawin. Pero sila, Vilma at Mitch, mas marami silang pwedeng gawin. Paano yun? Kapag nagising kayo na hindi nyo sila makilala, huwag po kayong mataranta. Huminga lang kayo hanggang sa maging mapayapa na ang inyong isipan. Tapos, tanungin nyo na sila ng, sino ka ba? At tapos, makikinig ako para maalala ko uli. Very good. Ang bilis talaga ng pick up ng papa ko. Very good ka rin eh. Mabilis mo akong abutin. Si Vilma at si Mitch, mabilis din kayong maaabot. Kung hahayaan ninyong abutin nila kayo. Pero kung gagawa kayo ng pader, paano ka nila maaabot? Dapat bukas lang palagi ang isipan ko at magtiwala lang. Opo, Papa. Magtiwala kayo sa mga mahal ninyo sa buhay. Dahil hindi po nila kayo ipapahamak. Dahil mahal nila kayo. Nagugutom ako. Magandang sign yan, Papa. Bakit? Ibig sabihin,
Back to business na ang inyong katawan. Parang handa na ako uli na mag-construct ng isang mega tower. Apollo, nagugutom daw ang papa mo. Papa, may nakahanda na pong pagkain sa dining room. Pwede mo ba akong samahan kumain, Helen? O syempre naman, Papa. At may mga dala rin ako mga gamot na gusto ko inumin mo kapag ipinainom na sa inyo ng nagbabantay sa'yo. Oo. Basta galing sa'yo. Iinumin ko kaagad. Halina po kayo. Kumain na tayo. Halika. Hello, Vilma. Lira, mabuti at sumagot ka na. Pasensya ka na ha. Hindi ko napansin na deadbat na pala ang cellphone ko. Oh, bakit ka napatawag? Lira, hindi naman ako sumusuko sa pag-aalaga kay Roman. Pero mas kalmado siya kapag ikaw at si Apollo ang kasama. Bakit? Ikaw at si Mitch hindi pa rin niya matandaan? Oo, pero kapag pinapakita na namin ang mga pictures, kumakalma na siya. Ganon talaga. Si Mitch nga pala. Kailan ba ang lipad niya? 3 days from now. Kawawa nga yung bata. Parang ayaw niyang iwanan ng daddy niya. Pero kailangan naman siyang magpunta ng US dahil sa inumpisahan niyang branch doon. Kausapin mo si Mitch. Baka napipilitan lang siyang umalis. Kahit naman wag na niyang ituloy ang US branch. Dito pa lang sa Pilipinas, sapat na ang kinikita ninyo. Oo, tama ka nga. Sige, kakausapin ko siya. Maraming salamat sa payo mo. Ang dami ko ng utang sa'yo. Hindi ako nagbibilang, kaya wala kang utang. Ano ka ba? Kung pwede, bumisita ka sa bahay para kumalma si Roman, ha? O sige, tatawag muna ako bago bumisita. Maraming salamat. Sige, bye. Bye. Dad, may bisita ka. Hello, Mitch. Sinong bisita ko? Ang Constellation Lira ay binisita ka. Lira! Lira, tama! Isang maningning na bituin ang bumisita sa akin. Ninang, salamat sa advice mo kay Mommy. Nag-decide ako na hindi na ituloy ang US branch. Dito na lang ako para mabantayan ko palagi si Daddy. Oh, wise decision. Ano yun? US branch? Wala po yun, Dad. Anong meriendang gusto ninyo? Ako mismo ang gagawa para sa inyo. Gusto ko malamig, matamis, iba-ibang kulay, iba-ibang lasa. Ano kaya yung gusto ko? Alam ko na. Halo-halo. Tama! Halo-halo! Ang galing ng anak ko. Siyempre, nagmana kasi ako sa inyo, Dad. Pa-embrace nga sa unika iha ko. Mahal na mahal kita, Daddy. Mahal na mahal kita, anak. Naiiyak naman ako sa eksena ninyong mag-ama. Halo-halo rin ang gusto ko, Mitch. 2 halo-halo coming up. Lira, may utang ka sa akin. Utang? Ano? Yung storya kung paano naging kami ni Vilma. Aba, improving. Naalala mo yun? Ako nakalimutan ko na. Halika, maglakad tayo sa garden habang nagkakwento ka. Good. Exercise yan. Sige, tayo na. Nagsuswimming ka pa ba? Hindi na. Malamig kasi. Kaya binilhan ako ni Apollo ng jacuzzi para mainit lang ang tubig. Nakaka-relax pati. Kasi sumisirit yung tubig kung saan-saan. Bago ako umuwi,
susubukan ko yung jacuzzi mo. Oo, may mga bagong swimsuit naman na kasya sa'yo eh. Ano ang natatandaan mo tungkol kay Vilma? Maliban sa kwento mo sa akin, wala na. Natatandaan mo na pinalayas kita at nakikitulog ka lang sa construction sites? Oo. Minsan, nagpunta si Vilma sa bahay para bisitahin tayo. Ikinuwento ko sa kanya ang nangyari. Naawa siya sa'yo. Nalaman niya na dapat incoming 4th year college ka na. Kaso, na-expel ka dahil sa fraternity na katarantaduhan mo. Ha? Na-expel ako? Oo. Kaya ayun. Pati scholarship mo nawala. Nataon pa. Nagkasunog sa apartment complex at pumanaw ang mga magulang mo. Kalma lang, ha? Halika, umupo tayo. Ang ginawa ni Vilma, kinausap niya ang daddy niya na bigyan ka ng scholarship. Maliban doon, dito ka na pinatira ng daddy niya. Grabing tulong yun. Aba, sinagip mo naman ang buhay ng anak niya. Kaya ginantimpalaan din ang ginawa mong halos pag-alay ng buhay mo. Kahit sino naman gagawin yun. Hindi. Mas maraming duwag at makasarili. Bukod tangi ka. Kaya nga na-inlove ako sa'yo. Pero sinayang ko. Huwag na nating balikan yon. Pagka-graduate mo ng college, pinag-aral ka pa ng masteral degree ng daddy ni Vilma. Nakita niya kasi na matalino ka, masipag, mapagkakatiwalaan, buo ang loob, determinado. At nakita niyang mahal ka ni Vilma. Yun lang siguro ang dahilan. Kasi mahal ako ni Vilma. Hindi. Nakita sa'yo ng daddy ni Vilma ang katangian ng isang taong magmamana ng negosyong inumpisahan niya. Mula sa hardware store hanggang sa lumaki at nasali pa sa top 10 construction company sa Pilipinas. Ako ba yun? O dahil kay Vilma lang? Ikaw yun. Huwag na huwag kang magduda sa sarili mo. Aba kung hindi ikaw yun, hindi ako mai-inlove sa'yo. Ay, pinaalala na naman niya. Sorry na, pero hindi. Hindi ako sorry na ulit-uliting na-inlove ako sa'yo. Dahil ang mga lalaking nakasama ko, matapos ang relasyon nating dalawa, wala ni isa ang umabot sa kalingkingan kung sino ka. Ay, marami ka bang ibang nakasamang lalaki? 3. Yung isa, 3 years. Yung isa naman, 7 years. At yung isa, 10 years. Anong nangyari sa kanila? Sabihin na lang natin na may kanya-kanya rin silang pangarap. Ako, kontento na ako na mag-paint dito sa Pilipinas. Na sila, gusto nila mag-abroad. Kaya ayun, well, it was good while it lasted. Pero naging masaya ka rin naman. Kaya okay na yon. Oo, pero hindi kasing saya nung tayo pa. Ayan na naman siya. Oh, sorry na. Mabalik tayo sa istorya, ha? Teka, nasa na ba ako? Naawa sa akin si Vilma. Pinag-aaral ako ng college at masteral ng daddy niya. Baba, gumagaling na ang memorya mo, ha? Sana ganyan palagi. Oo, sana nga. Pero mas madalas nakakalimutan ko pa rin ang maraming bagay. Ayos lang yun. Basta i-push mo ang sarili mong huwag makalimot.
ilaban mo rin kasi. Ang utak, ini-exercise rin yan. Huwag tutulog-tulog. Magbasa ka. Gumawa ka ng hobby na gagana ang utak mo. Sa ngayon, chess ang hobby ko. Kalaban ko yung computer. Nakakainis lang kapag mataas ng level ng kalaban mo, matagal nang mag-isip ang computer. Si Mitch, turuan mong mag-chess para maliban sa nalilibang ang utak mo, makakapag-banding kayo ng anak mo. Magandang idea yung sinabi mong yan, ha? Si Vilma kaya, ano kaya ang maganda para magkabanding kami? Si Vilma, anak ko mahilig magluto. Magpaturo ka magluto. Tama, gagana ang utak mo sa pagluluto. Pwede. Kayo ba ni Vilma nag-aano pa? Ano? Ano yun? Ano ka ba? Yung ginagawa ng mag-asawa sa bedroom. Pilya ka talaga. Oy, pinakamasarap na bonding yun. At sa tingin ko, pati utak mo matutuwa. Akala ko sasabihin mo, 2 utak. Ayan nga ang ibig kong sabihin. Ay, nako. Napaisip pa tuloy ako. Yung pala, pilya ka. Teka. Naligaw na tayo dun sa istorya. Ay, nako. Oo nga. Ay, hindi lang nga palang engineering ang kinuha mo sa college. Kumuha ka rin ng architecture. Noong tapos ka na sa masteral degree sa engineering and architecture, inilagay ka na sa management team ng kumpanya. Marami kang high-rise building na ginawa. Meron ka rin mga housing projects sa Metro Manila at top cities sa Pilipinas. At ibang klase ang mga design mo sa housing projects. Napagsama mo ang precision ng engineering at artistry ng architecture. Kaya marami kang awards sa innovation mo sa construction industry. Ha? Parang hindi ako makapaniwala. Naku, Daddy. Kung saan-saan ko kayo hinahanap. Natutunaw ng yelo ng halo-halo, no? Sorry, anak. Kunekwentuhan ako ng tita Lira mo. Anak, Yes, Ninang. pakihingi mo nga kay mami mo yung album ng mga construction projects ng daddy mo. Pati na yung yung photos ng binigyan siya ng award. Pati yun. Okay, Ninang. Inaanak mo si Mitch? Oo. Kahit naman mag-ex tayo, hindi naman tayo nagkalayo. At mag-best friend kami ng asawa mo. Paano kami naging mag-asawa ni Vilma? Mamaya na yun. Kain muna tayo ng halo-halo. Oo. Tama. Matutunaw ng yelo. Mommy, pinapakuha po ni Ninang Lira ang album ng construction photos ni Daddy, tsaka yung pictures na binibigyan si Dad ng mga award. Nandun sa study ng Daddy mo. Pakihanap mo na lang. Baka masunog itong niluluto ko. Dapat maid ang gumagawa niyan, Mom. Pagkain ng Daddy mo ito. Ang gusto ko ako magluluto. Grabe naman sa pagmamahal ang aking mommy. Ang swerte talaga ni Daddy. Swerte rin naman tayo sa Daddy mo. Yup, super swerte. If not for that damn dementia. Ay nako anak, calm yourself. And please, huwag mong ipapakita sa Daddy mo na umiiyak ka. Ha? Sorry po, Ma. Sige, hahanapin ko na yung album.
simot na ang halo-halo. Masarap palang gumawa ng halo-halo si Mitch. Nagmana kay Vilma. Masarap magluto. So, ang sinasabi mo sa akin, napaka-blessed ko pala with Vilma, Mitch, and Apollo. Sobra. Kung marunong lang akong mainggit, inggit na ako sa'yo at sa iyong pamilya. Pero, thankful ako. Kasi si Apollo na anak natin, nagabayan mo rin ng mabuti. O ayan, ubos mo na ang halo-halo mo. Baka pwede mo nang ituloy ang istorya. Aba, excited ka ha? Oh, curious. Ay kung curious ka lang, hindi ako ma-excite na magkwento sa'yo niyan. Excited! Excited na excited! Kaya please, ituloy mo na ang storya. Alam mo, kung pwede lang kitang pukpukin sa ulo, nako, ginawa ko na. Bakit na naman? Pagdating sa engineering at architecture, sobrang talino at bilis mo. Para kang kidlat. Pero pagdating sa pag-ibig, ang bagal mo. Ha? Nung naging tayo, parang kidlat din naman. Hindi ba? Si Vilma ang tinutukoy ko. Aba, 11 years kanyang hinihintay na ligawan mo siya. Ha? Paano mo nalaman? Kasi nga, mag-best friend kami, hindi ba? Hindi ko sigurong magawang tingnan si Vilma na girlfriend material dahil sa utang na loob ko sa kanya at sa daddy niya. Nahihiya siguro akong manligaw, baka kung ano yung isipin niya sa akin at ang daddy niya. Ewan ko, hindi ko maalala yung mga panahon na yun. Yun din ang sinabi ko sa kanya. Kaya naman, nakialam na ako. Uy, nakakatakot naman ang tawa mo. Ang sabi ko kay Vilma, kung yung manok ayaw tukain ng palay, yung palay ang tumuka sa manok. Ha? Sayang at hindi mo maalala lahat ng ikinukwento ko. Sobrang saya ng mga kabanata ng buhay mo. Huwag mo nang lagyan ng asin ang sugat. Sabi ko kay Vilma, bumili ka ng engagement ring para sa'yo. Bumili ka rin ng engagement ring para kay Roman. Tapos, sa yearly corporate awards presentation, mag-propose ka kay Roman sa stage. Loka-loka ka talaga. Hindi maipinta ang mukha ni Vilma nung sinabi ko sa kanya yun. Sabi niya, baka naman may iba pang paraan. Paano kung ayawan ako ni Roman? Sobrang kahihiyan naman yon, Lira. Oo nga. Lukaret ka kasi. Tinakot ko nga. Sabi ko, sige. Kung ayaw mong gawin yon, ako ang pupunta sa stage at magpo-propose ako kay Roman na pakasalan niya ako. Gusto mo akong subukan? Anong sabi niya? Sabi niya, Lira, kapag nireject ako ni Roman, aakyat ako sa rooftop at lulundag na lang ako. Ha? Oh, Aba, natakot ako sa sinabi niya. Pero alam ko naman na gusto mo rin si Vilma, kaya lang pinipigilan mo ang sarili mo. Kaya nag-dare ako sa kanya. Sabi ko, sige, kapag nireject ka ni Roman, sabay tayong aakyat ng rooftop at lulundag. grabe ang topak mo, Lira. Kwento mo na. Bilis. Huwag mo na akong bitilin. Kwento mo na. Ninang, heto na po ang photo album. Pero ang sabi ni Mommy, pumasok na raw kayo at kakain na. Sige anak. Susunod na kami. Ha? Hindi pwede, Dad. Dapat sabay na tayong tatlo. Mauna ka, Mitch. Susundan ka namin. Bitin na siya, oh. Bruha ka, Lira. Han, niluto ko ang paborito mong dish. Han,
ano bang paborito kong dish? Di danggit. Ito pa Bicol Express at saka tinolang manok. Grabe ka. Dapat yata igawa ka namin ng libro. Parang pocket encyclopedia na kung saan nakalista lahat ng bagay na importante sa buhay mo. Brilliant idea, Ninang. Magpapatulong ako kay Kuya Apollo na gawin ng pocket encyclopedia for Dad. Sige nga. Tingnan ko nga kung ano yung sinasabi ninyong pocket encyclopedia para sa akin. Uy, Maring Vilma, Ano yon, Maring Lira? may isang tao rito na tanong ng tanong sa akin kanina pa. Ang kulit! Puro tanong! Ano pang tinatanong? Paano daw ba naging kayo ni Roman? Uy, ikaw talaga. Kailangan yata dito reenactment. Ano? Paano? Alisin mo yung engagement ring mo, Vilma. Roman, yung diamond ring mo sa kanang kamay, alisin mo rin. Akin na yan. Vilma, ha? Time to shine. This is reenactment moment. Ay, naku, Lira. Akin ang mga singsing. Oy, Mitch, i-video mo to. Bilis. Halika dito, i-video mo. Wait. Okay, recording. Go, Vilma. Han, bakit ka lumuhod? Shh, huwag ka maingay, Roman. Roman Theodosis, will you marry me? Ha? Yes, Vilma Mondragon. I will marry you. Isusuot ko na sa daliri mo ang engagement ring natin. Ayan. Isusuot ko na sa daliri mo ang engagement ring natin, Han. Woo! Grabe! Ang daming langgam! Sobrang sweet! Kiss! At yan ang nangyari kaya naging kayo ni Vilma. Makalipas ang 1 taon, ipinanganak ang pinakamaganda kong inaanak na si Mitch. That's me! Ako yon. Nako, tama na yan. Lumalamig ng pagkain. Kumain na tayo. Salamat, Han. Let's eat! Ano kaya ang announcement na gagawin ni Apollo? Baka i-appoint na niya akong COO ng kumpanya. COO? Child of the owner? Ikaw talaga, Alira. Hindi ka na uuubusan ng kalokohan. Abay, dapat ganun di ba? Para forever young. Tignan mo ang beauty ko, ha? Parang 30-something lang. Tumigil ka nga, 60-something ka na. Mainggit ka, Vilma. Puro mga 30-something na mga bachelors ang nag-a-apply sa akin. Ninang, balak mo pa bang mag-boyfriend? Ay, naku, ayoko na. Sakit sa ulo ang mga lalaki. Tingnan mo nga yang si Roman. Hindi ko naman boyfriend. Panay ang gate crush sa bahay ko. At doon nakikitulog. Ha? Ako ba ang pinag-uusapan ninyo? Ay, hindi. Yung poging waiter sa likod mo. Ayan si Kuya Apollo. Kasama niya si Doc Helen. Sorry kung na-late kami. Ay, grabe po ang traffic. Helen. Halika. Umupo ka sa tabi ko. Opo, Papa. Ano ba ang announcement mo, Apollo? Masaya po akong i-announce na engaged na kami ni Helen. 3 months from now, ikakasal na po kami. Congratulations! Akala ko, pakakawalan mo pa si Doc Helen. Naku, ako mismo ang bubugbog sa'yo. Ha? Congratulations to both of you. Doc Helen, pwede po ba akong bridesmaid mo? Ay, oo, Mitch. Yun sanang hihilingin ko sa'yo Naunahan mo lang ako. Papa, bakit po ang tahimik nyo? Ha?
hindi ko naintindihan ang sinabi mo kasi. Ang iingay nito mga babae. Huy, umayos ka, Roman. Ang sabi ko, Papa, ikakasal na kami ni Helen. Helen? Totoo bang sinabi ni Apollo? Ay, opo, Papa. Kaya pasusukatan po namin kayo ng bagong suit para sa wedding. Ang saya-saya ko! Wow! Kailan uli ang kasal? 3 buwan mula ngayon, Papa. Dapat bukas na! Bukas na! Huwag na patagalin yan! Han, hindi pwedeng mabilisan. Siyempre, gusto naman nilang gawing espesyal ang kasal nila. Kaya paghahandaan nila ng gusto. Saan bang simbahan? Malapit po sa Manila Bay, Papa. 5:00 ng hapon para eksakto sa sunset. Kinikilig ako. Napaka-romantic. Waiter, mag-order na kami. Mitch, nasaan ang daddy mo? Di ko po alam, Mom. Baka nag-CR. Hindi ba binilin ko sa'yo na bantayan mo ang daddy mo? Sorry po, Ma'am. Hahanapin ko siya. Anong problema, Mitch? Ninang, si Dad po ba nakita ninyo? Hindi. Sige, maghanap ka. Maghahanap din ako. Ale, pwede pong magtanong? Ano po yon? Pakitingnan po itong picture na ito ng lalaking ito. Hinahanap ko po siya. Napansin ko siya. Matagal siyang nakatingin sa kalangitan. Doon siya nakatingin. Pagkatapos bigla po siyang sumakay ng taxi. Nakatingin sa langit? Ha? Kita rito ang constellation ng Lyra. Alam ko na. Ang ganda. Napakaliwanag talaga ng tala sa tuktok ng constellation ng Lyra. Sayang, wala si Lyra para makita rin niya sa telescope. Roman! Roman! Lyra! Lyra! Umakyat ka sa rooftop! Kitang-kita ang constellation ng Lyra! Bilis! Roman, bilisan mo! Bumaba ka na riyan! Kasal ng anak mong si Apollo ngayon! Kailangan na nating bumalik sa simbahan! Kasal ni Apollo? Ay! Oo nga pala! Bababa na ako! Huwag mo nang dalhin yung telescope! Halika na! Halika na sa simbahan! Bakit mo dinala ang telescope? Gusto kong ipakita sa iyo at kay Apollo ang constellation ng Lyra. Ano ba kasi ang obsession mo sa constellation na yun? Sa tuktok kasi ng constellation ng Lyra, ang pinakamaningning na tala. Parang ikaw at si Apollo. Kayo ang mga pinakamaningning na tala sa langit. Kapag naliligaw ako, hinahanap ko ang tala na yun para makabalik ako mula sa madilim na kinaroroonan ko. Kapag nawawala ang tala na yun, nakukulong ako sa lungkot at kadiliman. Ay, Roman. Huwag mong isipin na nakukulong ka sa lungkot at kadiliman. Dahil kahit wala ako at si Apollo, nandyan si Vilma, ang asawa mo. Si Mitch, ang bunso mong anak. Si Helen, na manugang mo. Pwede ko rin silang gawing tala kapag naliligaw at nalilito ako? Oo, lahat kami. Mga maliwanag na tala para ilawan ang daraanan mo. Kung ganun pala, hindi ko na kailangang mangamba. Basta iisipin ko lang, kahit na minsan natatakpan ng madilim na ulap ang constellation ng Lyra, nandun lang ito palagi sa kalangitan. Ginawa ba ito ng Diyos para hindi ako maligaw? Oo.
Ang Diyos na siyang may gawa ng kalangitan, ang pinakatala mo. Siya ang pinakamaningning na tala sa langit. Kaya kapag nalilito ka, naguguluhan, nawawala sa iyong sarili, tawagin mo lang ang pangalan ng Diyos. At ang liwanag ng Diyos ang gagabay sa iyo. Maraming salamat, Lyra. Salamat. Halika. Sumandal ka sa akin at yayakapin kita. Umidlip ka muna, ha? Para pag nagmarcha ka na sa kasal, may lakas ka. Tayong dalawa ang maghahatid kay Apollo sa dambana, hindi ba? Oo. Ikaw ang tatay. At ako ang nanay ni Apollo. Kaya tayo ang maghahatid sa kanya. O sige na, umidlip ka muna. Mami, bakit ayaw ni Papa sa ospital? Terminal cancer na ang papa mo, Apollo. Ha? Bakit ngayon niyo lang sinabi sa akin? Ayaw niyang ipaalam kahit kanino. Ayaw niyang kaawaan siya. Ang gusto niya, palaging masaya lang kapag kasama ninyo. Papa, kasama ko po ang manugang ninyong si Helen. Helen, lumapit ka, anak. Papa, dala ko po ang apo ninyo. Tingnan niyo, kamukhang kamukha niyo siya. Akin na. Pakarga nga ng apo ko, anak. Heto, Papa. Oo nga. Kamukha ko nga. Daddy, may magtutuloy na ng apelido mo. Lahat ng pinagsikapan mo, may pagpapatuloy ng apo mo. Bitch, anak. Gusto ko rin magkaapo sa'yo. Para ang mga apo ko kay Apollo at sa iyo ang magpapatuloy ng pinaghirapan ng Daddy at Mommy Vilma mo. Opo, kung luluubin po ng Diyos, magkakaasawa rin ako at magkakaroon kayo ng apo mula sa akin. Dapat bilisan mo na. Bukas, kasalan na kaagad. Excited ka, Roman? Wala pang ang boyfriend si Mitch, kasal agad. Ganun ba? Helen, anak, kunin mo na ang apo ko. Ayan. Opo, Papa. Han, ayos ka lang ba? Nurse, pakilakasan mo ang oxygen. Opo, ma'am. Lyra. Nandito ako sa tabi mo, Roman. Ang tala. Dumidilim na ang tala. Maliwanag pa ang tala, Roman. Tingnan mo lang ng mabuti. Lumiliwanag pa ito sa buong pamilya mo at sa akin. Masaya ako kung ganon pala. Vilma. Han, nandito ako sa tabi mo. Dito ko. Vilma, mahal na mahal kita. Napakalaki ng pagmamahal mo sa akin. Dahil doon, kaya nitong pagtakpan lahat ng pagkukulang ko sa iyo.
patawarin mo sana ako. Wala kang pagkukulang, Han. Mahal na mahal din kita. Apollo, Helen, Mitch, lumapit kayo. Mahal na mahal kita, Papa. Mahal kita, Papa. Daddy? Daddy, I love you so much. Mahal ko kayong lahat. Ang tala dumidilim na. Pero may bagong liwanag na paparating. Salamat po, Panginoong Diyos. Ma'am, pumanaw na po si Engineer Theodosis. Ang pinakamaningning na tala sa langit ay ang Panginoong Diyos. Siya ang tanglaw na nagbibigay liwanag sa gitna ng kadiliman. Siya ang tangi nating pag-asa sa lahat ng bagay. Naway ang tala ng Diyos ay mamalagi sa inyong puso at nawa ito ang maghari sa inyong buhay. Narito po ang ating nakasama sa paglikha ng kasaysayang ito, ang ating mahuhusay na talent sa daigdig ng boses. Si Mark Muñoz, binosesan si Roman Theodosis. Si Wendy Villacorta, binosesan si Lyra, at si Doktora Helen Ventura. Si Lyra Padilla, binosesan si Vilma Mondragon. Si Mitch Theodosis, isang nurse at ang nagtitinda ng sampagita. Si Louie Paraboles, binosesan si Apollo Theodosis, isang attorney at isang karpintero. Hindi mabubuo ang produksyon kung wala ang writer na si Rio Apostol. Ang direktor na si Lucy Quinto ang inyo pong lingkod. Ang ating technician si Federico Fabian. Ang naglapat ng ating live, music, editor at mixer na si Lay at Kay Padlan. Coordinator na si Christy Interno. At ang project manager na si Action Man. Sila po ang pinagsama-samang mga talino upang makabuo tayo ng isang magandang produksyon. Hanggang sa susunod po mga minamahal kong tagapakinig. Pansamantala ay magpapaalam muna ako sa inyo. Promise po, maghahanda ako ng isa pang natatanging kasaysayan dito sa Dula ng Buhay. Ito pa rin po ako, ang inyong Tita Lucy.